Enigma, nakokornihan ng banggitin ang grand prize sa isabuhay, Batang Rebelde, ipinaliwanag kung paano niya pinaghandaan si Mandabaliw. Sa mga nagdaang isabuhay tournaments, palaging itinatampok ang grand prize sa mga opisyal na poster. Ahon 9 Day 2, Isabuhay 2018 Finals para sa 100,000. Flip na maging pambes para sa kanya. Mananalo ng 100K. Magingay tayo lahat para kay M-Side. 7-0! Mananalo ng 100K! Magingay tayo lahat para kay Pistolero! Pero nung isabuhay 2023 at 2024, ay hindi na ito binabanggit. 7-0! Isabuhay Finals 2023 Champion! Flip top, magingay tayo lahat para Invictus! Nang tanungin ni Batas kung bakit hindi na sinabi ni Enigma ang grand prize, ito ang kanyang sagot. Tapos hindi mo na sinasabi, Ari, kung magkano premium ng isang buhay ngayon. Secret na ba yun? Medyo, parang, ano rin parang corny Parang, naging unnecessary factor ng kung ano man diba? Parang, parang yun nga parang kung ginagawang issue dati, tanggalin para hindi na siya issue. Bahala kayo, di ba? Yeah. Bahala kayo. Isipin nyo, 1 million ba yan o ano, pero hindi siya mahalaga di ba? Parang ano ba yan, inaabangan nyo ba yung premyo para mautangan nyo ba yung ano? Balak nyo utangan yung ano, yung diba? Diba? Or tulad yan, parang kaya sa specific case ni GL na nanalo siya, di ba? Tapos parang corny sasabihin nyo parang may pera na siya ngayon, parang as if wala naman siyang day job na ano, di ba? Na ayos yung ano. Pati yun nga, hindi naman yun yung primary ano. Oo, hindi naman yun yung purpose nun Parang kung lang, di ba? Parang ewan, basta. Kaya corny na lang para hindi na para hayaan na maging factor yung mga ganong bagay Parang focus kayo sa battles, focus kayo sa sa overall product natin, di ba? Na magandang battle, magandang performance, manalo matalo, parang ganun nga yung manalo matalo nga, wala nga ako masyadong pake basta maganda yung performance So yes. ano pa yung di ba, yung mga ganong bagay, hindi naman mahalaga yun. Hindi mo naman sila pababayaan Yun Solid. Nang mag-guest si Batang Rebelde sa Topic Squad, na kwento niya dito kung paano niya nabuo ang ender niya laban kay Mandabaliw. Mo kay Mandabaliw. Yung trap na yon, alam ko ano yun, syempre sinabi mo na nga, kumbaga planado mo yun or on the spot yun, or paano ginawa yun? Ano siya yung ano kasing yun, floating angle lang siya sa battle namin. Kumbaga paano ba to? Kumbaga, kasama na siya sa notes ko, angle siya, nandi-distract pala to madalo. Pero hindi ko siya nalagyan ng katawan, kumbaga, okay. wala siyang kung 2-bar setup ba, kung 4-bar setup. Tapos, yung nagbuo ako ng rounds ay, ano tawag dito? Kumbaga, sakto na yung 3:32. So, hindi ko na siya maipasok. Tapos parang hindi ko rin alam kung maganda siyang ipasok ng wala lang. Alam mo yun. Tapos yun, nagkataon lang talaga, parang sinadya lang ng universe na magkamali ako para may showcase ko yung kaya kong gawin. Although hindi naman ako nagkamali talaga kasi yun nga, yung nagkaroon kami ng parehong linya ni Bagsik nung mismong gabing yun, yung Oxygen. Oo. Yung Oxygen na wordplay. Kung dati, love is in the air, turing niya sa'yo oxygen. Ngayon, hindi makahinga, parang di na oxygen. Nung mismong gabing yun, nagkaroon kami ng parehong linya ni Bagsik. Tapos parang nagkausap kami, parang nasulat ko din yung Oxygen. Tapos sabi ni Bagsik, bakit? Sabi niya, hindi kasi Jen yung Jen yung pangalan ng girlfriend ni Mande. Ganun ba? Sa akin kasi yung Jen, gawa-gawa ko lang Tapos inisipan ko na siya agad ng pantapal nga, di ba? Yung nagaya ba kay Bagsik, fake na kwento yan. Yung angle niya, yung angle ko totoo, yung sa kanya, invento lang. Ngayon, kinukulong mo sa kulungan ng aso.
Hindi mo pa pinapakain. Nasasakal na siya sa relasyon nyo, magbuhat nung magbago ka ng gawain. Kaya ngayon hindi na oxygen mula nung nagbago yung ihip ng hangin. Nagaya ba kay Bagsik? Fake na kwento yan. Yung angle ko, totoo. Yung sa kanya, imbento lang. Tapos dapat ang ender ko noon na 4 lines, ang karime nun yung oxygen, yung naubusan ng hangin. Huwag ka nang umasa na palarin. Ngayon, dahil napalitan ng fake na kwento yan, hindi ko na mahanap yung palarin sa utak ko, yung ulo nung last 4 bars ko. Tapos yun, yun nga, tulad nga nung sabi ko kanina, di ba, na kapag yung kabatil ko nagkamot sa ulo, magagawa ko ng paraan yun. Nag-kick in siya dun sa battle na yun na parang sumayaw siya, tapos biglang nag-register sa utak ko, ay, may angle ka dyan, may floating angle ka dyan, iba na to. Okay. Okay. Sa kanya, imbento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan! Ganyan ang ginagawa niya! Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique par. Nandi-distract kasi foul. Doon lang siya nakaka-technical. Kita nyo? Kita nyo? Yung ginawa niyang physical, niribat ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na ditinigyan yung presyo kaya nagulat ka sa counter.